Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, napakalinaw naman no, ng mensahe ni former House Speaker Martin Romualdez na hindi siya tatakbo sa kahit anumang posisyon. And also, itong si former Vice President Leni Robredo, sobrang tagal na pong wala sa national position. Gets ninyo? So, bakit up to this moment, inaatake pa rin siya ng mga DDS? Same pattern din dito kay former House Speaker Martin Romualdez. O, tingnan nyo tong balitang to. House ally on Romualdez, he has no plans to run. Diba, wala na nga, sinabi niya na nga, binroadcast niya na, pinaliwanag niya na, wala siyang panahon para tumakbo, hindi siya tatakbo. Pero bakit pinupuksa ninyo? Eh, how much more pa kaya kung nagsabi tong tatakbo to, eh baka nahimatay na kayo. O, ano yung sabi dito mga minamahal? A House leader on Friday debunked speculation about House Speaker Martin Romualdez purportedly aspiration to seek the presidency in 2028. Actually, yung story na yan, debunk na yan. Nagagalit sila, alam nyo kung bakit? Kasi si Romualdez daw po yung nag-push through, mga minamahal, ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unang-una mga minamahal, yung impeachment complaint na yan ay hindi po inihain ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez, kundi ang naglakad niyan ay yung Makabayan Black. That's why ang iba galit din dito kay Leni Robredo dahil mukhang nagsasabwatan ang kampo ni House Speaker Martin Romualdez at ni Robredo para tuluyang pabagsakin itong si Vice President Sara Duterte. At kahit i-research naman ninyo mga minamahal, walang opisyal na pahayag or public declaration si Romualdez na nagtataguyod siya ng impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. While itong si Vice President Sara Duterte is still attacking former House Speaker Martin Romualdez by saying tambaluslos, siya yung corrupt, diba? Siya yung pinsang magnanakaw, ang daming sinasabi and they reflect that to the President. Diba? Like, kino-connect nila. Kumbaga, ang gusto nilang mangyari mga minamahal, napansinin niyo si Orly Gotesa. Tinutukoy niya itong si Martin Romualdez daw, merong ganito, mali-maletang pera. Tapos sinabi ni Sara Duterte na matagal niya nang alam. Like, what the F? Matagal mo nang alam, bakit hindi mo isinuplong? Ba't hindi mo sinasabi? So, meaning, parte ka din ng korupsyon? Ganun ba yun? Na kapag magkaaway kayo, saka mo lang i-reveal yung baho ng kalaban mo? Di ba? Nagigets niyo yung punto mga minamahal. Ngayon na magkaaway kayo, kanya-kanya kayong puksaan, batuhan ng mga baho ninyo. Ganun ba yun? Pero, ito wala talaga akong masabi kay Speaker kasi kahit na, dinudurog siya ni Sara Duterte, hindi siya nagsalita ng against kay VP Sara Duterte. Never siyang, umabot sa punto na nagsalita siya ng ikakasakit ni VP Sara Duterte. Wala siyang ganon, mga minamahal. Kaya nga nakaka-proud itong si former Speaker Martin Romualdez. And also, itong si former Vice President Leni Robredo, wala din pong masamang tinapay na iniwan kay Vice President Sara Duterte. Bagkus ang pinag-uusapan lang niya dito is yung facts. 'Di ba tungkol sa AJK na talagang masalimuot na ginawa ng kanyang ama. So, sa halip na, mga minamahal, na palakasin ang posisyon, nagbitaw lang itong si Speaker Martin Romualdez sa kanyang pagiging Speaker of the House. 'Di ba hindi siya makapangyarihan? 'Di ba may punto na pwede niyang palakasin yung posisyon niya? 'Di ba, Speaker na ako, embrace ko to. 'Di ba? Pero ano yung ginawa ni former House Speaker Martin Romualdez para mabigyan ng daan ang Independent Commission for Infrastructure? 'Di ba, na makapag-operate sila ng walang biases, nang hindi nakikialam ang House? Umalis siya. Pinalitan ngayon ni Boji D. Ngayon, ano yung nangyari? Parang wala lang yung ngayon eh. Walang unity na mensahe yung leadership ni Boji D. I'm not against kay Boji D pero sa napapansin ko lang, hindi talaga iisa yung mensahe ng House of Representatives ngayon. Kasi kung dati itong si Abante, gusto niya ng impeachment against kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon sabi niya, hindi na yan mapupursue ng House. Like, 'di ba? Wala nang isang message. Samantalang nung nandoon pa
itong si former House Speaker Martin Romualdez, tingnan nyo, nagkakaisa ang lahat kasi magkakasundo. 'Di ba? So ngayon, ito, political reality check tayo. So ang hayagang ambisyon kasi ng mga DDS na to is public shaming. 'Di ba? Ipahiya nila itong si Speaker Martin Romualdez at itong si Mayor Leni Robredo. Media positioning na yung ginagawa nila eh. 'Di ba? Narrative building. So, kahit medyo wala silang maayos na facts, 'di ba? As long as masira lang nila itong mga target person nila, wala na silang pakialam. Basta yung allegation, ma-portion nila. Biruin nyo ba naman, sinusweldohan ng malaki. Tapos ito, malalaman natin, meron pala ditong isa na nagtakbo daw ng 500,000 na sweldo daw dapat ng mga DDS. So, si Leni Robredo, tingnan natin yung pattern, mga minamahal. Observe the pattern. Si Leni Robredo, bagamat matagal nang wala po sa pambansang posisyon, pero patuloy pa din siya nagiging sentro ng pag-atake ng mga DDS. Inaalipos na siya by throwing a shit. 'Di ba? By throwing a memes at personal attack. 'Di ba? Lalo na itong sila Tio Moreno, sila Sasso Orgando, yung mga influencer. And also they throwing the same shit dito nga po kay former House Speaker Martin Romualdez kahit wala namang deklarasyon na siya ay tatakbo. 'Di ba? Ano ba? Nagiging threat ba si Martin Romualdez sa mga DDS? Ha? Nakala ko ba malakas itong si Sara Duterte? So, ito lang yung political explanation dyan, mga minamahal. Ang ganitong klaseng asal ay karaniwang lumilitaw ng mga kilusang bayaran. 'Di ba? Nakadepende ang malinaw nila na strategic moves, which is sirain ang reputation ng mga taong gusto lang naman magtrabaho ng maayos dahil ayaw nila or baka threat sa kanila. Posibleng ganon, 'di ba? So, nakikita nyo dito yung constant conflict. 'Di ba? Na para manatiling buo ang narrative nila, kailangan iisa yung message nila. That's what you called algorithm. So, ngayon, ang gusto nilang mangyari is mawala sa mapa nila itong mga taong to. Ngayon, paano mawawala? Iwasan na makatakbo itong mga taong ito. Si Leni Robredo, hindi pa naman nag-declare ng tatakbo siya sa national position ulit. At itong si former House Speaker Martin Romualdez, abay, wala din namang deklarasyon na tatakbo siya bilang tatakbo sa mataas na posisyon sa 2028. Ngayon, si Romualdez at itong si Robredo, same threat lang yung nare-receive nila pero different paths. 'Di ba? I'm not talking about alyansa or kakamping. Wala akong pakialam dyan. Ito ay usapin sa parehong pagiging target ng mga black propaganda at mga framework ng mga bayaran ng mga DDS. Ngayon, ano ba yung common characteristic nila? Parehong hindi umaasa sa aggressive messaging. 'Di ba? Itong si Leni and itong si former House Speaker Martin Romualdez. Pareho din silang hindi gumagamit ng disinformation-driven mobilization. 'Di ba? Talagang tahimik lang sila, trabaho lang, pero I don't know why the DDS tawag dito, people are attacking them both. Kahit wala namang ginagawa. Para silang kumikilos sa loob ng ating institusyon sa legal na proseso. So, yung mga taong nagtatrabaho lang naman ng maayos, yan po legally mga minamahal, ang mga target ng mga desperadong DDS. 'Di ba? Oo, gusto nila na masira ang reputation ng mga taong gusto lang naman ng good governance. Ngayon, ano ba yung pinaka-factual dito? Oo, so may formal bang deklarasyon si Martin na tumakbo? 'Di ba? Wala. Si Leni, mayroon ba? 'Di ba? Wala din naman. 'Di ba? May institutional movement ba na indicating sa bid na tatakbo tong mga to? 'Di ba? Wala naman. So ngayon, ano yung umiiral ngayon? Is yung mga narrative ng mga DDS para yukakin ang pagkatao ng dalawang taong to na nagtatrabaho lang naman ng maayos, 'di ba? So, as long as na pinopost nila, yan, madaming tao ang naniniwala. Oo, sa mga narrative nila. Kasi yung pagpo-post ng paulit-ulit, nagmumukha na din siyang totoo kapag paulit-ulit din na nakikita ng mga tao. Diba kaya matitindi din itong mga kupal na to, no? Anyway, si Romualdez, consistent, tahimik, well-mannered na tao, 'di ba? Hindi siya confrontational, 'di
Diba si Leni Robredo, wala siya sa national position, ngunit patuloy din siyang ginagawang reference na mga tawag dito, point ng propaganda ng mga Duterte ally. Ito namang camp ni Duterte, patuloy na naghahanap ng away. Lagi na lang away. Hindi ba nyo kayang tumakbo ng walang away? Yung peace lang? Ano ba? Yan ba yung Duterte brand? Yung mahilig mang threat? My God. So, are you threatened? Dito sa dalawang to, kahit wala pa namang ginagawa. Diba? My goodness. Alright, mga minamahal, bakit ko nga ba ito na-content? Kasi tingnan nyo, pare-parehas na naman sila ng narrative, mama nyo pagod na, grabe itsura nila ni Robredo, diba? Mama nyo pagod na, grabe, mga minamahal, mama nyo pagod na. Payag kayo nun, mga kakamping, tatawagin ng mama nyo pagod na. Yeah. Kung ako yung tatanungin, kung pagod man, itong si Leni Robredo, may dahilan. Kasi nagiging public service siya, public servant siya. Di ba natural sa isang public servant na mapagod? Di ba dahil sa kakatrabaho para sa matinong gobyerno. Ang hindi lang naman pagod yung isa dyan kasi kakatravel. Di ba? It's me again mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.